nakita namin yung effect talaga ng Upper Wawa Marikina River Dam ng Manila Water. These are small dams in the rivers or uprivers of Montalban para hawakan po siya. Hindi po sa distrito namin ang solusyon. So ang mangyayari po dyan, isaharangin yung tubig pansamantala kasi hindi na kaya at namamagana yung ilog Marikina. But the DPWH simply formed a straight line. So imbis na dumadaan pa kung saan-saan, binubutas ang kalsada, ini-intercept namin yung lagpas kalahati ng tubig ng creek system, dire-diretso papunta po sa ilog na dati wala. So maraming areas ay hindi na binaba dahil mas maagang napaparating yung tubig papunta po sa ilog. Yung everyone, magandang hapon po sa inyong lahat. Alam naman po natin pag sinasabing Marikina, ang madalas na nakakabit na salita dyan ay ang baha. Kung maranasan natin noong 2009, September 26, nasalanta talaga ang Marikina. Standstill kami after Ondoy. Totally unprecedented. It was a 100-year flood that came to us even before the 50 years na nakalipas. In short, talagang catastrophic at kakaiba. So, ang perpetual na tanong parati sa amin is bakit ba parating binabaha ang Marikina? Binabaha ang Marikina because we are the valley that immediately receives the eastern side of the entire Sierra Madre Range. Sinasalo namin ng tubig galing sa Antipolo, galing po sa San Mateo at galing sa Montalban. Sa amin ho lahat yan bumabagsak. May dalawang malalaking ilog na nagmi-meet, which is the Nangka River receiving San Mateo and Antipolo, as well as the huge Marikina River na tumatanggap ng tubig galing po sa Montalban. What has made the flooding worse sa amin is kasalanan din ng DPWH dahil napa-improve na nila yung drainage systems ng Antipolo at napa-improve nila ang San Mateo, kaya mas mabilis po yung pagbaba ng tubig sa amin. Pag sinasabi kong kasalanan, positive yun ha. Ibig ko sabihin, dahil napa-improve na yung kanilang drainage systems, dati kung siyam-siyam bago dumating po sa amin, ngayon talaga napakabilis na pong bumaba. So, binabawi ko, hindi po kasalanan. Accomplishment din po nila, but yun po ang nagiging side effect na hindi maganda. Mas bumibilis po sa amin. So, in the last 15 years, pag tinatanong, ano ba yung thrust namin sa Marikina? Ang thrust over the last 15 years is una, palaparin yung capacity ng Marikina at saka Nangka River. Yung kanyang water containment capacity ay kailangan mapalaki. Dahil ito ang sumasalo, so hindi na sufficient, kailangan ho namin madagdagan. So tatlong bagay ang ginawa ho natin sa Marikina River. Kasi tinatanong po kami ni Chairman, tinatanong kami ni ibang mga miyembro para mag-share kami kung kahit papaano what brought us to where we are today. So una po ay atin pong pinalapad ang ilog. So in many areas, we cleared the waterways, and it's a testament to my or current leadership, pero si BF talaga, si Bayani Fernando nauna po sa buong Metro Manila na talagang nilipol niya ang kabuuan ng aming ilog para alisin ang lahat ng taong nandyan. Wala akong natitira kahit isa. Not a single informal settler resides in any of our waterways and creeks. Kahit isa, wala po kayong makikita. Na makikita po ninyo, protected us from the river. Ito, in the last cruising po, kahit isang portion po dyan, hindi kami inapaw dahil po sa itong massive investment na ginawa para po hindi siya umapaw na. Pangalawa po is napansin din namin sa Marikina, while we have succeeded with the river, marami pa rin po because we're a valley na flood-prone areas na nahihirapan lumabas yung tubig papunta sa ilog. Malungkot po kung ang ilog walang laman pero nagbabaha sa loob ng Marikina. So we saw that the challenge was we have 4 major creeks in Marikina. Ang dinadaanan po ng rainwater coming from Antipolo ay ilang kilometro ang binabaybay bago ito makarating sa ilog. So sa tulong po ng DPWH ay gumawa po kami ng mga interceptor channels dyan. Sinimulan pa ho yan noong time po ni Mayor Marides Fernando, sumunod po ngayon kay Mayor Marcy Chodoro, pero lahat po ito DPWH projects.
In short, ang ginawa namin was pinaiksi yung travel from the creeks. Dati dadaan ng ilang kilometro bago pumunta ng ilog. Ngayon po, doon sa first possible site na pwede na namin i-intercept yung ilog, the DPWH simply formed a straight line. So imbis na dumadaan pa kung saan-saan, binubutas ang kalsada, ini-intercept namin yung lagpas kalahati ng tubig ng creek system, dire-diretso papunta po sa ilog na dati wala. So maraming areas ay hindi na binabaha dahil mas maagang napaparating yung tubig papunta po sa ilog. Yung pangatlong ginawa na ay yung pag-increase ng aming mga drainage at saka water retention facilities inside Marikina. Makikita po ninyo kung dati ini-improve ang mga sidewalk drainage. In the last 7 years, ang ginagawa ng DPWH is magtayo ng mga water tunnels mismo sa ilalim ng kalsada. So nilalaliman talaga namin yung mga water tunnels po natin dyan para yan po ang maging paraan para ma-retain po ang tubig. Imbis na nasa kalsada ho siya, dumadaan, ay dinidiretso na po muna namin sa ilalim ng kalsada at saka po namin pinapump out papunta sa creek and eventually papunta sa ilog. It's really a very simple formula, but it has taken such a long time, starting from Secretary Singson. Si Yusek Cabral has been very helpful sa amin na nire-recognize sila yung aming pangangailangan. Pero napansin po namin that despite these massive interventions, hindi pa rin siya sufficient. So naging katanungan sa amin recently is ano ba ang nangyari sa Crising in that entire week? What happened kung bakit hindi nabaha masyado ang Marikina? And one realization that we had was nakita namin yung effect talaga ng Upper Wawa Marikina River Dam ng Manila Water. Kokonti lang ang nakakaalam dito sa sabi ko, ginawa na namin lahat sa within Marikina kung ano pwedeng gawin, mapabilis yung tubig, lumabas ng ilog. Pero in reality, we realized that whatever it is that we do downstream, kapag bumuhos ang ulan galing sa kabundukan, wala talaga kaming magagawa. But we realized with the completion nitong Upper Wawa Dam, which is originally conceived as a water supply dam of Manila Water to supply water in the towns of Rizal. Pumayag po sila 3 years ago sa pakikipagtulungan po ng DPWH, noon po kay Secretary Oging Mercado pa, ngayon po kay Secretary Bonoan. Pumayag po sila dyan that a certain portion of the dam will remain empty. So may portion po dyan na hindi nila pupunuan para kapag bumuhos po ang ulan galing Montalban, ay masasalo ito ng pansamantala. So the concept is very simple. It's a concept that's been there in the early 1800s. They will contain the water as it falls because alam nila yung capacity sa baba, hindi kaya. So we have requested from Manila Water just 7 meters out of the 80 meters, iiwan nilang bakante. Just that 7 meters na iiwan nilang bakante is sufficient to contain 20 million cubic meters of water, which otherwise would fall down on Marikina. So during the week of Crising, more than 51% of the flood waters, which otherwise babagsak sana sa Marikina, nasalo ng Upper Wawa Dam. So laking pasalamat po namin na nandyan siya sa panahon na yon. Pero problema po, it is a water supply dam. So kailangan talaga maitulak na yung flood control plan na inapprove noong 2011. Na sa tingin ko is one solution on the other side of the Sierra Madre, which also affects Quezon City, Caloocan, and Malabon. Ano po yan? This is the triple dam project. Nagpasa ng resolution ng Kongreso na kailangan po, hindi po ito yung Kaliwa Dam. Kaliwa Dam, malayo po yun. Ito po ay in areas sa talagang walang mga tao. So ang mangyayari po dyan is we will hold the flood waters. These are small dams in the rivers or uprivers of Montalban para hawakan po siya. Hindi po sa distrito namin ang solusyon. So ang mangyayari po dyan, isaharangin yung tubig pansamantala kasi hindi na kaya at namamagana yung ilog Marikina. But oras na bumaba na po yung
Marikina River, they will slowly start releasing water from these dams. That's the only solution na kinakailangan if we want to look for something permanent. The President visited Marikina last Monday, and he saw the vast improvements that we've done with the work done by the city, by DPWH, with the help of MMDA in clearing our esteros and creeks. Matagumpay talaga. Pero pansamantala siya. At the end of the day, we will keep spending billions of pesos on dredging, on flood control, when in reality, the permanent solution is really at its source. Kailangan mapigilan talaga siya sa kabundukan para hindi na siya bumababa sa amin. The areas are clearly identified, wala siyang mga tao, at meron pang isang malaking water impounding facility sa San Mateo at Montalban. Na ang mangyayari po dyan is para po siyang, kung familiar kayo sa Sangking Garden sa UP, para po siyang ganyan, but 1,000 times bigger. So, bakante siya during the summer, isa siyang leisure park na pwedeng bisitahin ng mga tao, pero pagdating ng tig-ulan, siya isang lawa o isang lake na pwedeng mangisda, pwede kung ano man, but that is the only way for us to be able to solve the flooding problem, which affects not only Marikina, because the waters in Marikina flow down through San Mateo, they flood San Mateo, they flood Marikina, they flood Pasig, and eventually land in the city of Manila. So dun ho yan, sa Pasig River po ang dulo. So habang bumubulwak tayo ng tubig pababa, mas nababaha po ang mga estero dito all the way sa Tondo dahil hindi po sila makapaglabas sa Pasig River dahil napupuno din namin. So kailangan po talaga natin So ito yung isang bagay, Mr. Chairman, na naipakita na pag nagsasama-sama ang LGU, ang alkalde, ang MMDA tumutulong, at ang DPWH, gagana at gagana. But ultimately, because of the ever-changing weather patterns, we need something more permanent. Hindi pwede yung pichi-pichi, putyo-putyo ng mga gawain. Kailangan dito permanenteng solusyon tulad ng mga malalaking dams na ang purpose is really for flood control para hindi nabahain ang Metro Manila. Kasi sawaan na po kami sa Marikina tumanggap ng tubig galing sa ibang mga lugar. 85% of our flood waters don't come from our residents. Karamihan po dyan nanggagaling sa aming mga kapitbahay. Yung mga basura bumabagsak po sa amin, hindi galing sa amin. So obviously, we need to find a multi-LGU solution at yan pong dam na yan ang importanteng bagay na mapapakinabangan ng ating mga kababayan. Maraming salamat, Mr. Chair. Thank you.